Si Rick ito, pinapasyal ko siya sa bunganga ng aktibong bulkan. Narating niya ang gilid ng bunganga. Mabigat at siksik ang hangin. Hindi nakikita ang init, lumalagos ito sa balat kahit may damit. Pinatutuyo ng init ng lava ang balat. Agad na nagbibitak ang labi. Matapang ang amoy ng asupre at bakal sa ilong. Nag-evaporate dito ang bakal, tanso at sink. Patay na patay ang lugar sa paligid ng bunganga. Walang ibon, insekto o lumot dito. Humihinto ang buhay sa hangganan. Masyadong mapanganib ang temperatura at nakalalasong gas. May mga bato at natuyong agos ng lava. Binabalutan ito ng madilim na alikabok. Agad nitong pinaparumi ang damit. Nagbubuhat ang hangin ng ulap ng abo sa mukha. Kumakapit ang maliliit na butil sa balat. Kumakalamos ang ngipin at pumapasok sa ilong at mata. Hindi ito alikabok. Salamin ito ng bulkan. Kinakayas ng matatalim na gilid nito ang laman. Higit 200 degrees ang temperatura. Isang langhap lang, sunog na ang baga. Sa tabi ng nagngangalit na tunog, sumabog ang isang geyser. Kanina'y umuusok lang ang bitak. Ngayon, bumuga ito ng singaw na mahigit 300 degrees. Tubig lupa ito na sumalubong sa mainit na lava. Naging singaw agad, lumaki ng daan-daang beses. Isang hakbang lang papalayo at si Rick ay maluluto ng buhay. Paglapit sa gilid, napansin niya ang hindi pantay na lupa. Tila patong-patong mga lumamig na lava na bumuo ng balat. Sa ilalim ng balat may mainit na magma. Ang temperatura nito'y maaaring lampas 1,000 degrees. Minsan, may pulang kislap sa mga bitak. Dito lumalabas ang init at gas sa ibabaw. Sa init na ganyan, pati metal ay iba ang kilos. Umiinit ang carbon sa kaligtasan. Sinusunog ang balat kahit may guwantes. Mabilis lumabo ang screen ng telepono, nagloloko. Ang lente ng kamera ay nagkakaroon ng hamog. Ito'y dahil sa biglang pagbabago ng init at lamig ng device. Ilang malalim na hininga lang. Nakaramdam si Rick ng bahagyang euphoria. Naging di tiyak ang kanyang galaw. Lumabo ang kanyang tingin. Epekto ito ng carbon monoxide. Kumakapit ito sa hemoglobin ng dugo. Hinaharangan nito ang oxygen. Mabilis nagugutom sa oxygen ang utak. Nanginginig ang lupa sa paanan niya. Mahina lang ang pagyanig. Bawat hakbang niya ay di tiyak. Ito ay microseismicity. Mahinang pagyanig sa ilalim lupa. Sunod-sunod ito. Nagbabala sa pagbabago sa loob ng bulkan. Umatras si Rick ng maingat, ngunit gumalaw ang apog sa sapatos niya. Gumuho ito, nawalan siya ng balanse. Nahulog si Rick sa bunganga ng bulkan. Una, dumaan siya sa nakalalasong gas. Di nakikita ang mga gas na ito, ngunit nakamamatay. Isang langhap lang, mawawalan ka na ng malay. Tinaakpan ni Rick ang mukha, ngunit nagliliyab na ang mata niya. Sunod, may ulap ng sobrang init na singaw. Malapot at siksik ang singaw na ito. Isa itong nakamamatay na halo. Tumagos sa damit, sumunog sa balat. Para siyang binuhusan ng kumukulong tubig. Bawat metro, lalong bumibigat ang hangin. Ang tindi ng init ay hindi lang nagpapainit. Dumidiin ito, parang pader. Lumiliko ang liwanag. Kumakaway at lumulutang ang lahat. Ito ay maalingas-ngas. Ang mainit na hangin ay parang likido. Binabago nito ang lahat ng nakikita sa loob. Sinubukan ni Rick idilat ang mata. Hindi siya makatutok. Patuloy siyang bumababa. Nagiinit ang mukha niya. Manhid ang mga kamay. Parang kumukulo ang dugo sa loob. Sumisikip ang mga ugat. Ilang segundo na lang, sa isabog na si Rick. Magiging uling siya. Pero hindi ito nangyari. Sa halip, madilim ang lahat. Pagkatapos, kulay abong langit muli. May bato sa likod niya. Masakit ang lalamunan niya, parang nasunog. May humawak sa balikat ni Rick. Binigyan siya ng tubig. Huminga siya ng malalim. Umubos siya. Sinubukan niyang alamin kung nasaan siya. Mainit pa rin ang hangin. Ngunit walang lava sa tabi niya. Bumalik si Rick sa gilid ng bunganga. Hindi pala siya nahulog sa bulkan. Nahilo lang siya sa usok. Nawalan siya ng malay, bago pa siya makatapak sa bangin. Swerte ulit si Rick. Suportahan siya sa pamamagitan ng pag-subscribe.